We have to admit, my friends, that not everything written in the Bible are appealing to us, humanly speaking. Pag nagbabasa kayo ng Bible, it is true. May mga chapters, for instance, sa Exodus, nabasa niyo yan, where Moses provided, yung lahat ng detalye ng mitikuloso pagbubuo ng tabernakulo. Nabasa niyo, lahat na yata nandun, sukat, lapad, haba, kulay, burda, so on and so forth, nandun na lahat. Sometimes, it's not very interesting. Or, may mga chapters, for instance, sa Chronicles, wala kayong mababasa kundi puro pangalan ng tao na hindi niyo naman kilala. Siguro baka pag binabasa natin yung Chronicles, nilagpasan niya yung mga chapter na yun eh. Puro pangalan. Very interesting. How about yung mga prophetic, hindi pa nangyayari, at marami mga larawan na nakakatakot na binigay sa atin sa aklat ng Apokalipsis. Sometimes, some people are so uninterested with them. But what is important is not that which satisfies our human curiosity, but the divine intention behind everything that is written in the Word of God. Lahat ng yan ay nakasulat because God wants us to learn from them. There are reasons why all of those things are written there. And besides, hinayaan ng Diyos na lahat ng mga ito ay manatiling nakatala sa kanyang aklat para Para mag-aral tayo mabuti, para maghukay tayo ng malalim sa mga salitang ito, para matuklasan natin ang mga kayamanan ng nakatotohanang nakatago sa ilalim ng mga ito. Naniniwala ako na marami tayong mga katotohanan, lessons, even from those seemingly very uninteresting parts of the written Word of God. Alam niyo, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang natin kasi binabasa ang Word of God. Dapat, sa pagbabasa mo, inaaral mo kung anong ibig sabihin ng Bible, na part ng Bible na binabasa mo. So that's a digging process. And it's very exhausting. Ang hirap. Ang hirap mag-aral ng Word of God. But once we get the results, it is very rewarding. Yung mga mamahaling mga bato at mga kayamanang nakatago na matutuklasan natin mula sa ating seryosong pag-aaral, worth keeping. Why? Because these gems of truths continually change us, reform us, transform us. Ngayon pong umaga, i-consider natin ang isang story na maaaring ang iba sa inyo hindi pamilyar. Bakit? Sapagkat ito ay isang kwento patungkol sa isang babaeng hindi nga pinangalanan ng sumulat ng aklat na ito. And besides that, hindi na nga siya pinangalanan, napaka-miserable pa ng kanyang sitwasyon. The author didn't even bother to identify her. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos ay matuto tayo mula sa kanyang mga halimbawa ng pagiging marunong. Samahan niyo po akong buksan ng mga Bible sa Ikalawang Hari, chapter 4, verses 1 to 7. Let's go back to the Old Testament this time. 2 Kings, chapter 4, verses 1 to 7. Nabasahin ko po sa ang Biblia, na Tagalog version. Ikalawang Hari, kabanatang 4, mula talatang 1 hanggang talatang 7. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman, at huwag iilan lamang.
Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya iniwan niya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanyang sinasalinan. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos, ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Verse 7, siya dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nanabi. Tanahin ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang mga salita. Dalawang bagay po ang gusto kong makita natin na dahilan kung bakit inayaan ng Diyos na maisulat ang kwento ng babaeng itong hindi pinangalanan. Dalawang karunungan mula sa kanyang halimbawa. Unang halimbawa ng karunungan, the wisest reaction when in desperation is to seek the help of God. That's the first wise thing to do. The second thing is the wisest response when under instruction is to obey the will of God. Dalawang bagay, no? Dali na matandaan. So, tingnan natin yung una. The wisest reaction when in desperation is to seek the help of God. The story of this nameless widow is found only here in all of Scripture, and it is very brief. Yun lang, 7 verses. No? At hindi mo siya makikita sa ibang part ng buong salita ng Diyos. Ngayon, sa isang preacher na katulad ko, at yung iba sa inyo dito na nangangaral din ng salita ng Diyos, ang mga passage na katulad dito very challenging. Kasi ang tanong, mula sa napakaikling kwento na yan, ano ang ating matututunan? Ang Diyos sa kanyang karunungan, hinayaan niyang ma-record ang story na ito sa kanyang aklat sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kwento na ito ng mga katotohanan hindi magbabago patungkol sa Kanya bilang Diyos at patungkol sa atin bilang mga tao. Hindi ko po pipilitin na mag-preach ng isang matalinong sermon or clever sermon from this sapagkat marami na pong nagtangka na gawin iyan at ang naging resulta hindi nila na ipaliwanag kung ano talaga ang intensyon ng Diyos, bakit niya inilagay ang kwento na ito sa kanyang Biblia. So ang storya o ang kwento ay maikli at direct to the point. So let's do it the same way. So let's make it short and direct to the point. Ang una at pinaka nakakapansin, unang kapansin-pansin na detalye mula sa kwento na ito, pag binasa natin, napansin nyo kanina, ay yung sitwasyon ng babaeng malo. This woman is in a very desperate situation. Tatlong bagay yung binigay sa atin dyan, dahilan kung bakit very desperate ang widow na ito. Number 1, her husband died. Verse 1b, namatay ang kanyang asawa. Ang gusto ko nang liwanagin, yung kanyang asawa ay hindi totoong anak ni Eliseo. Kasi sabi, one of the sons of the prophet. Yung pong sons of the prophet ay title. No? At yung pagiging plural niya, more than one, sons of the prophet, suggests na merong mga lalaki na nagbuo ng mga tawag nating asosasyon ng mga lalaki na nakapalibot o nauugnay sa mga kilalang propeta ng panahon na yan. Ngayon, meron pong mga sons of the prophets, kung tawagin sa Old Testament, na mga bulaang propeta, mga hindi totoong propeta. Sa halimbawa, sa 1 Kings chapter 22, verses 6 and following, hindi na natin mabasahin yun. Pero may mga sons of the prophet na totoong mga lingkod ng Diyos. At ang katotohanan dyan, ang iba sa kanila ay nakakatanggap din ng mga revelation mula sa Diyos. Katulad ng mga propeta. Halimbawa sa 2 Kings dito, sa chapter 2,
verse 3. Alam mo kung familiar kayo doon. May mga sons of the prophet na nagsabi kay Elisha, hindi mo ba alam na kukunin na ng Diyos mula sa iyo ngayon ang propetang si Elias? So saan nila nakuha yun? It's a direct revelation from God. But these are sons of men, or sons of the prophet, not the prophets themselves. The true sons of the prophet sila. But the main issue here, I think, and I believe, is the woman, the situation of the woman na balo. Okay? Nung panahon po ng, kung tawagin ng ancient Near East, pag ikaw ay isang single or nag-iisa na walang inaasahang tao, ang tingin sa iyo sa society, you are very pitiful, and being a single during these times, undesirable condition. Nakakaawa ang sitwasyon. Anong dahilan? Sapagkat pangkaraniwan sa mga babae ng panahon na ito, umaasa lamang sa suportang tinatanggap nila sa kanilang mga asawang lalaki. This is the reason why pag binasa niyo yung buong Old Testament, pag binasa niyo yung buong New Testament, binibili na ng mabuti ng Diyos ang kanyang mga tao na huwag kalimutan, na suportahan at pangalagaan. Sino? Una, ang mga babaeng balo. Pangalawa, ang mga ulila. Kita niyo yan? Kasi sila yung mga taong walang ibang pagkukuhanan ng support. So sino dapat ang unang tutulong sa kanila kung sila yung mga Christian widows and Christian orphans? Walang iba kundi ang church. Pangalawang dahilan kung bakit very desperate ang situation ng babaeng ito na balo, sapagkat ang kanyang asawang lalaking namatay ay nag-iwan ng maraming utang. Okay, nandyan yan. Ano, baka iba sa atin nakaka-relate dyan sa ganyang klase ng sitwasyon. O hindi pa patay yung asawa, marami ng utang. Now, hindi sinabi sa atin dito kung bakit yung asawang lalaking namatay, maraming utang. Perhaps, yung lalaki ito, nung siya nabubuhay, nakapanghiram siya ng mga pera o ng maraming pera, malaking halaga, mula sa isang tao para suportahan ang kanilang mga importanteng pangangailangan. Sa lumang tipan, gusto kong maging malinaw, hindi ipinagbabawal na mangutang sa iba. Hindi ipinagbabawal. Ang sinasabi ng Biblia na ayaw ng Diyos ay yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. In the Old Testament, and in the entire New Testament, it is refusing to pay what is due is considered evil. There is some verse sa Psalm 37 verse 21. The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives. That's according to David. So pansinin niyo, sabi doon, those who do not pay back are called wicked. It's not me who said that, it's the word of God. What's wrong to borrow? What is wrong and what the Bible considers evil is when you do not pay what you owe. At itong babae na ito, dahil siya ay naiwanan ng kanyang asawang lalaking namatay, automatic, wala siyang choice but to take the responsibility of paying the debt. Kalinaw naman yun, di ba? Pagka ikaw ay naiwanan ng asawa, iba yung magulang, namatay, naiwanan yung mga anak, anong gagawin? Yung mga naiwanan na magbabayad ng utang. Ganyan nangyari din sa babae yan. Kasi imagine, nabalo na nga siya, dinagdagan pa na iwanan siya ng napakaraming utang. Now, yung pong pagbabayad ng utang, syempre, dito sa story na ito, pag tinignan mo mabuti, meron siyang mga anak. Most probably yung mga anak niya, minor pa, kasi ang turing sa Biblia sa ESV, ang word na ginamit, children. So, maaaring minors, maliliit pa, hindi sila pwedeng magbayad, so dapat magbayad talaga yung asawang babaeng naiwanan. So paying the debt becomes additional burden. Lalong naging ang sitwasyon niya desperate, di ba?
Tapos dinagdagan pa ng isa. Lalong naging desperado. Bakit? Ang kanyang mga anak, ano sabi doon sa verse 1, binabantaan na kukuhanin nung pinagkautangan para gawing alipin. Ikatlong problema na ito, hindi simple. Hindi parang namamasukan lang yan na kasama sa bahay. Pagkakautang ay common sa ancient Near East sa panahon na ito. At yung mga pinagkautangan, pag kinukuha ang mga anak, halimbawa, dahil wala nang ibang paraan para magbayad, hindi po ito inhumane, it's not even considered evil or illegal, it is only right. Tama lang yun, kasi hindi mo babayaran, pero sabi ng Diyos, babayaran mo. At ang isa sa mga paraan para babayaran, magiging alipin ang iyong mga anak. They will serve until the next Jubilee. Yun ang sabi sa Leviticus 25. Alam niyo kung gaano katagal yun? 50 years. 50 years. 50 years magiging slave yung iyong mga anak pagka hindi ka nagbabayad ng utang ng time na yan. Just imagine kung yung anak mo, 12 years old pa lang mo kinuha. Pag binalik sa iyo, 62 na. Just imagine that. Nakakatawa, no? Pero nakakatakot sa magulang yun. And it adds more pain to the heart. Yung pagkuha ng mga anak indicates only two of possible things. Na maaaring nagpalala pa ng sitwasyon niya. Maaaring ang lahat ng kanilang property dahil sa laki ng kanilang utang ay ibinigay na dun sa pinagkakautangan para at least mabawasan ang utang. Or sobrang hirap nila, wala na silang ibang property para may bayad, kaya ang only option ay ang kanilang mga anak gawing alipin. Just imagine how desperate the situation of this woman was. Now whatever the real deal is, this lady is in a very miserable condition. Alam niyo, ang Diyos na maawain, nilagay niya, desisyonan niya na ang storya na ito ilagay sa Biblia. At ang Biblia, alam naman natin, the Bible will exist as long as this world exists. So, ibig sabihin, the story of this woman will be there in the Bible for a very, very, very long time. Pero hindi po sinulat ng Diyos ang kwento ng babaeng ito sa Biblia para ang lahat ng makakabasa sa kwento niya maawa sa kanya. Hindi. Yan ang tingin ng mundo lagi sa ganyang sitwasyon. Maawa. Isinulat ng Diyos ang kwento ng babae ito sa kanyang banal na aklat para turuan tayo. Bakit? Kasi ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang pagiging desperado o miserable sa kanyang buhay, naging matalino. Anong unang pagpapakita ng katalinuhan ng babae? Sabi sa verse 1a, she cried to Elisha. Literally, ang ibig kong sabihin niyan, she cried out to Elisha for help. At madalas, pag ginagamit yung word na yan, sa Old Testament, it always describes the begging of someone so helpless to someone else who can help. Palaging gano'n pag ginamit yung salitang cried out. Pag palaging sa isang taong walang magagawa sa kanyang sarili, lalapit sa iba na pwedeng tumulong sa kanya. At nagmamakaawa siya. Pero gusto kong pansinin niyo ito. Itong babae na ito nasa miserableng sitwasyon, hindi man lang pinangalanan sa kanyang istorya. Bago siya pumunta kay Elisha, I think, she first sat down, umupo siya siguro sa kanyang bahay, sa kanyang bed, at nag-isip siya mabuti ng kanyang sitwasyon. Pinag-isipan niyang mabuti. She came into terms first with her real situation, and then, siguro kahit anong isip ang gawin niya, di ba, hindi na siguro siya nakakatulog ng mga gabi, dahil kahit anong baliktad ang gawin niya sa sitwasyon, wala siyang magagawa. Then, na-realize niya, susuko na siya, at sasabihin niya sa kanyang sarili, I cannot do anything anymore.
Pero ang kahanga-hanga sa kanya, hindi niya tinanggi yung kanyang situation. Miserable talaga. Grabe talaga yung hirap ng sitwasyon niya. Anong ginawa niya? Tinanggap niya. Tinanggap niya yung kanyang sitwasyon. Yet, pinakamaganda dito, hindi niya lang tinanggap na siya desperado at pangit yung sitwasyon niya. Tinanggap niya rin na siya helpless. Tinanggap niya na siya helpless. Pero itong attitude na ito, ng pagtanggap ng babae sa kanyang sarili na siya helpless, ang gusto ng Diyos na matutunan natin mula sa Kanya. The wisest reaction whenever we are in a desperate situation is to cry to God for help. Hindi po kaduwagan ang aminin na tayo walang magagawa. Kasi yung iba, ayaw aminin na wala siyang magagawa. Gagawa pa yung nagagawa ng paraan hanggang minsan masama na yung paraan. So prayer, ang pananalangin ay ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos sapagkat sinasabi natin una sa ating sarili, pangalawa sa Kanya na wala tayong magagawa. That's prayer. Kaya tayo nagpe-pray. It is the first thing we need to realize before we can actually consider the help of another. We need to first accept our own helplessness. Kasi alam mo kung bakit? Pag hindi mo tinanggap na hindi mo na kaya, hindi ka malalapit sa iba para humingi ng tulong, di ba? Maring iba sa inyo, nag-iisip. Bakit? Sinabi dyan sa text natin, yung babae, she cried out to the prophet Elisha. Bakit hindi sa Diyos? Na? Ano niyo ba yan? Sa verse 1, she cried out to Elisha. Bakit hindi to Yahweh? Now, we need to understand, sa Old Testament po, only prophets have direct access to God. Tandaan natin, wala pa si Jesus Christ, wala pa ang cross. Diba? So, all the people of God, if they want to receive revelation from the Lord, they go to the prophet, the real prophet. Tandaan ninyo, even kings in the Old Testament, di ba, mga Haring David, for example, kailangan niya ng mga propetang katulad ni Propeta Nathan para malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. So this woman crying out to a prophet for help is the same as crying out to Yahweh for help. So there's no problem there. There's a sinabi dun sa verse 1 that she cried to Elisha. It's the same thing as crying to God. The woman cried to God for help. Now, siguro ang pinaka-importanting tanong, what is the gospel here? Ano yung gospel dito? May gospel ba dyan? Naalala niyo sinabi ng Panginoon sa kanyang mahabang sermon sa bundok. The very first among the Beatitudes. Sabi ng isang author, the beautiful attitudes. Kaya pala Beatitudes. So Matthew chapter 5 verse 7, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Alam mo, that is exactly the attitude of the woman that the Lord is referring here in this story. Sila lamang na mga tumanggap sa kanilang sarili na sila'y desperado at walang magagawa ang tatanggap ng katotohanan o aamin din ng katotohanan, kailangan nila ng tulong ng iba. Only those who will admit their spiritual bankruptcy before God will come to God for salvation. Ang mga taong hindi lumalapit sa Diyos para humingi ng kaligtasan, ang tingin niya sa kanyang sarili, kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Ang mga taong ayaw lumapit sa Diyos at nananatiling hindi Christian, sinasabi nila sa kanilang sarili, may ibang paraan para makarating ako sa Diyos. Pero kung ikaw magpapatuloy, kaibigan, sa ganitong klase ng pag-iisip, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng gospel, baka mamatay ka sa ganyang sitwasyon at makita mo ang iyong sarili balang araw sa impyerno. At dun sa impyerno, parurusahan ka ng Diyos ng walang patid.
Siguro kung meron mang mas miserable at desperadong sitwasyon na mararanasan ng isang tao, yung desperateness and miserableness in hell. Bakit? Walang solusyon yun. Habang buhay ka ng desperado doon, habang buhay ka ng miserable doon, dahil habang buhay ka ng parurusahan ng Diyos doon, habang buhay mo na mararanasan ang galit o puot ng Diyos sa iyo doon. Pero kung Christian ka naman, ang pinakamatalino na bagay na dapat mong gawin pagka ikaw ay nakikita mo sarili mong helpless ka, sabi ng 1 Peter 5:7, diba? Cast your cares to God. Because what? God cares for you. Ano ibig sabihin nun in a very simple English? Cast your cares to God since He alone has the ability to truly care for you. Diba? Kadalasan pagka tayo ay namimigat din ng mga problema, maraming sufferings, humahanap tayo ng comfort sa iba. We want care from others, we want care from our friends, we want care from our husband, we want care from Facebook and the community we belong there, so on and so forth. Pero sabi ni Peter, if there is anyone who will truly care and can care for you, and sabi doon, it's God. So if you are in a very desperate or serious situation, my beloved and fellow Christians, go to God in prayer. Now, number 2 point. The wisest response when under instruction is to obey the will of God. This lady did the right thing. Una, inadmit niya that there's nothing she could do to change her situation. Kaya anong ginawa niya? She went to the prophet of God to seek God's will. But coming through, or coming to the prophet, or to God, to the prophet, is only the first step. Pag binasa niyo yung verses 2 to 4, you will learn, meron pa palang second step. Nung babae ito ay pumunta kay Propeta Eliseo, ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, nagbigay sa kanya ng maraming kailangan niyang gawin. Una, sabi sa kanya ng propeta, manghingi ka ng maraming sisidlan sa iyong kapitbahay. Verse 3. Yan ang unang utos. Pangalawang utos, isasara mo ang iyong pintuan pagkatapos mong mahiram ang lahat ng available na mga sisidlan sa mga kapitbahay at isarado mo ang pinto, doon ka lang sa loob. Verse 4. Pangatlong utos, pag nandun ka na sa loob, sinarado mo yung pintuan, isa-isa mo ngayong lagyan ng mga walang laman na lalagyan ng oil o ng langis. That's verse 4. Now, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, hindi ako magpipreach ng clever sermon mula sa mga detalye na yan. So, I will just leave those details like that. Yun ang inutos sa kanya. Ang gusto kong pansinin natin dito, para sa akin very interesting talaga sa story na ito, ng babaeng hindi pinangalanan, ng babaeng napaka-desperado sa kanyang sitwasyon, sa term ng mga tao, kawawang babae. Ano yun? Nung siya'y inutusan, sinunod niya ang lahat ng inutos sa kanya. Every one of them. Look at verses 5 to 6. Nakikita niyo dyan sa dalawang talata na yan. She followed each instruction carefully. Hindi ko sasabihin yung babae naive o nautok lang ni Propeta Eliseo. Inutusan ng kung ano-ano. Hindi yan ang ibig sabihin ng story na yan. She could be old enough to realize, diba, na yung una palang inutos sa kanya ng Propeta Eliseo did not make sense. Bakit ako kailangan manghiram ng mga lalagyan at sabi wag lang konti? Ibig sabihin damihan? Siguro iniisip niya na, bakit mo gagawin yun? Mag-ipon naman ng tubig? Hindi naive yung babae. Alam niya, it did not make sense. And besides that, on top of that, dun sa verse 2, di ba tinanong siya ni Propeta Eliseo, ano meron sa bahay ninyo? Meron na ako dun isang lalagyan, sabi sa Tagalog, banga. Sa English kasi jar.
I only have 1 jar of oil. Wala nang iba. Hindi na nga sinabi ng author kung ano ba yung jar na yun, ano ba kalaki yung jar na yun. Siguro, yung banga na yun, o kung ano mang klaseng sisidlay na may laman ng oil, para saan ba yung oil? Most probably that oil is for baking bread. No? And probably it's enough to feed a family of 3, a widow and the 2 children for, let's say what, 1 day or 1 week? Siguro, yun lang ang laman ng banga. Pero, ang pinaka matindi para sa akin dito is that the woman trusted every word of the prophet and she followed all of them. Hindi siya nagtanong sa kanyang isip, hindi siya nagdalawang isip, hindi niya sinabi sa mga anak niya, ano pinagagawa itong propetang Eliseo na ito? Basta sinabi niya sa atin, very straightforward sa verses, sinunod niya lahat yung inutos sa kanya ng propeta Eliseo. Wala nang tanong-tanong, just follow. And this is the second important lesson we can learn from this story. The second wisest thing to do when in desperation, after praying to God, is to obey the will of God. Okay, yan? The second wisest thing for us to do, whenever we are in a very desperate situation, of course, the first thing is pray. But there's a second thing. What's that? Do what God says. Bakit may mga tao nagpe-pray tapos napaprostrate? Para kayo, isa doon. Pray ako ng pray. Sana, Panginoon. Sana ito na. Sana bigay mo na to. Huwag naman yun, sana tumama na yung number na to. Huwag naman sana gano'n ang pinag-pray niyo. Tapos, humihintok na lang sa prayer. Puro pray. Pray. Let's pray. Ganun na lang. Wala na. Kaya napoprostrate sila. Hindi ko naman po sinasabing masama mag-pray. Yun yung unang importante at matalinong bagay na dapat natin gawin. Praying is God's will for us pag tayo ay nasa desperate situation. But praying is also trusting the will of God as we try other available means to address our needs. Pag nag-pray tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon, alam ko, Panginoon, tutulungan mo ako. Pero, pag nanalangin tayo, dapat alam din natin, merong gusto ang Diyos na gawin natin tungkol sa sitwasyon natin na yan. Hindi ka lang magpipray tapos nga ka, o hihiga ka, hintayin mong bumagsak ang tinapay. Hindi. That's the example of the woman. Sabi niya, kailangan ko ng tulong, propeta ng Diyos. Sige, gawin mo itong mga bagay na to. Anong ginawa niya? Sinunod niya lang. Let me elaborate. For instance, let me put it in a more practical situation. Mga parents na katulad ko. Para sa akin, very desperate. I believe, ganun din naman sa inyo. Kung may mga nag-aaral kayong anak, tapos dumarating na malapit na yung deadline ng pagbabayad natin ng tuition fee sa school, para sa akin, very desperate situation ng isang magulang. Of course, the very first thing we need to do is, alamin muna natin ano nga pwede kong gawin sa sitwasyon na to. Kaya nga tayo nagiging desperate. Alam mo kung bakit? Kasi ginawa naman natin yung dapat natin gawin. Nag-ipon naman tayo ng pera. Kaya lang nung dumating na yung deadline, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat yung inipon kong pambayad ng tuition fee. Then what will we do? Mananalangin tayo sa Diyos. Mananalangin ako sa Diyos. Pero hindi tayo titigil ang mananalangin lang. Mga parents. Sapagkat maraming sinasabi sa salita ng Diyos, pwede naman natin gawin sa mga desperadong sitwasyon. Hindi ko na iisa-isahin ang lahat ng mga pwede natin gawin. But we must do something by God's grace about our situation. And yes, there are several practical suggestions in the Bible, and I believe that borrowing is one of them. Yes. Kailangan natin mangutang minsan. Tama ba, mga parents? Wala tayong magagawa eh. Talagang ito na eh. Ano?
O halimbawa, isang sitwasyon na ang anak mo ay nasa ospital. Kailangan mo operahan. Hindi ka naman, sandali lang, Dok, mag-iipon muna ako. Pwede yun. Sometimes the wisest thing that God gives to us in our minds and hearts is to think of another person or some people from whom we can borrow, right? Now, gusto ko lang maging malinaw, borrowing is not the only option. Ha? Hindi lang naman yun ang option. Secondly, kung tiyak tayo na sinasabi sa atin ng Diyos na wala tayong magagawa sa sitwasyon na yan dahil desperado na tayo, miserable na yung sitwasyon, napakalaki ng problema, kundi lumapit sa isang tao, ilang tao para manghiram, dapat maging malinaw din sa atin kung totoong sinabi sa iyo ng Diyos yan na dapat kaya mo ring bayaran. At dapat mo ring bayaran. Tama ba yan? Unless we can be sure of this, then don't even think of borrowing. Totoo naman pwede manghiram, mangutang, ha? Pero kung sinasabi yan talaga sa iyo ng Diyos yan mangungutang ka, dapat sinasabi rin sa iyo ng Diyos, babayaran mo at kaya mong bayaran. Pag hindi mo napatunayan kaya mong bayaran at gusto mong bayaran, huwag ka na lang mangutang. Or, kung ayaw mong mangutang, di manghingi ka na lang. Diba? Eh yung hingi, di mo na mababayaran yun eh. Kasi yung iba, sinonymous yung pangungutang sa panghihingi. Hindi po parehas yun. Sa Biblia, hindi din parehas yun. Sa Biblia nga, mas gusto ng Diyos na hindi tayo ang nangungutang. Ang mas gusto ng Diyos, tayo yung nagpapautang. Basahin niyo yung Biblia, yun ang mas gusto ng Diyos. Diba, sabi doon sa isang verse na binanggit ko kanina, it's not really the borrowing, but the lending, which is more pleasing to God. The one who gives is better. What I am saying is this, we pray and do what we have to do. We pray and we do what we have to do. For the rest, what? We trust God. No? For the rest, we trust God. This is exactly what happened in our story here. The widow asked God for help sa pamamagitan ng propeta Eliseo, and she did what she could as instructed. And the rest, anong sabi sa verse 6 ng ating text? Tignan niyo verse 6. When we come to verse 6, we will discover, here is God doing what only He could do. That's the very good thing here. Nakikita natin sa verse 6, may miracle na ginawa ang Diyos. This time, it's God doing for the woman what only He could do. I think that's one of the main point of 2 Kings 4. Bilasa niyo. It is God telling the remnant people of Israel, I am God and I can do what I can do for you. All you have to do is trust me. So what did she do? Diba? Nakakatawa pa nga yung paraan ng pagsusulat dyan eh. Diba? Salin siya ng salin. Sabi kasi ni Propeta Eliseo, salin. Pag napuno, hingi ka ulit, salin. Pag napuno, hingi ka ulit, salin. Sabi niya, anak, bigyan mo ba ako? Nay, wala na tayong lalagyan ng oil. Napuno na lahat. And then sabi doon, huminto. Na? Huminto yung pagtulog ng langis. Amazing, no? Wala na pong ibang gagawa niyan, kundi ang Diyos. Nagtiwala ang babae, ang kanyang desperadong sitwasyon, Diyos, alam kong tutulungan mo ako. Sa verse 6, tinulungan nga siya ng Diyos. I'm sure the woman didn't expect this to happen. Bakit? Kasi ang laman ng isip niya, so pansinin niyo ito mabuti ha. Baka hindi niyo nabasa sa, we're not able to read it between the lines. Pero bakit hindi in-expect ng babae, wala nang lalagyan? Ha? Kasi hingi, lagay, hingi, lagay, hingi, lagay. Hingi, lagay. Namanghaba siya dahil hindi nauubos yung langis. Pwede. Pero ganito ko gustong tingnan yan. Hingi, lagay, salin. Ang isip niya kasi ay napuno ng desire na sundin yung sinabi ng propeta. Yun yung sinabi ng propeta, yun ang gagawin ko.
Salinan, kuha, salinan, kuha, salinan. Yun ang sinabi ng propeta. Yun ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Yun ang susundin ko. Yun ang laman ng isip niya. Kaya yun ang ginagawa niya hanggang sa naubos na pala yung lalagyan na walang laman. She kept pouring and asking for more empty vessel because she believes that that was what God wanted her to do. Importanteng point yun. Alam mo yun, kaibigan, kapatid? Gawin natin kung ano yung alam natin kalooban ng Diyos kasi nasa Biblia. Huwag mo na isipin yung iba. Gawin mo yung sinasabi ng Diyos. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Panginoong Jesucristo nang nagturo siya sa mga alagad. Ano daw yung susi para maalis ang pagkabalisa? Tandaan niyo, Matthew chapter 6, verses 25 to 33. Ano daw ang paraan para hindi tayo mabalisa? Ano yun? Pagtiwalaan ang puso ng Diyos. Yun ang sagot. Para daw hindi mabalisa ang mga Kristiyano, mag-worry or maging anxious sa mga bagay na wala pa naman at madalas sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Ganun naman ang worrying. Sabi, magtiwala ka sa puso ng Ama mo sa langit. Yan ang sabi ni Jesus. And then he explained very convincingly, di ba sabi niya, kung ang Diyos na yun na nasa langit, nakikita niya yung kailangan ng ibon o ng damo, at binibigay sa kanila yung pangangailangan nila, eh hindi ba masigit na kaya ng Diyos sa langit na gawin yun para sa inyong mga anak niya? Ito niya. Pagtiwalaan natin ang puso ng Diyos. The Lord said that if God will take care of our needs, then, sabi ni Jesus, anong gagawin natin? We must fill our minds and hearts with something other than worrying. So kung bahala ang Diyos magbigay ng pangangailangan natin, ano daw ang dapat nating isipin? Anong sabi ni Jesus? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Yun ang isipin mo. Huwag yung, anong kakainin ko bukas? Anong isusuot kong sapatos mamaya? Anong pelikula ang panonoodin ko next week? Saan ako kakain? Next month? Hindi yun! Seek first the kingdom of God and all righteousness. In other words, seek and obey the will of God and trust Him to do what He can only do for us doon sa ibang mga bagay. Yun ang sikreto ng para hindi tayo mag-worry. Paano natin malalaman kung ang isang tao madalas mag-worry? Compare mo yung mukha niya nung araw sa mukha niya ngayon. Nadali po makatanda ng pagkabalisa. And then verse 7, last verse. Makikita niyo dyan. Ang nakakatawa dito sa babae na ito, napakarami talagang katalinuhan. Hindi siya presumptuous na babae. Kaya nakita niya puno na lahat. Hindi niya sinabi, bebenta ko na lahat to. Puno na eh. O kaya magbibake naman ng mga pagkain, ng tinapay. Puno na lahat, meron na ako. Anong ginawa niya sa verse 7? Bumalik siya kay Propeta Eliseo. Tapos sinabi niya, puno na lahat. Anong gagawin ko? Ito napaka-dependent sa babae. No? Siya yung babae na sumunod lang siya. Pagkatapos ng sumunod, tinanong niya ulit, anong gagawin ko sa susunod pagkatapos pa nito? A very beautiful attitude. God wants His children to be like her. Tulad niya. Very dependent. Yung Panginoon, anong gagawin ko ngayong araw na ito? Pakita mo sa akin sa Bible. Panginoon, mamaya, pagkatapos nito, anong gagawin ko? Sa tagal ng attitude natin bilang mga Christian. Pero ito matindi. Anong sabi ni Propeta Elisha? Go, sell the oil and pay for your debts, and you and your sons can live on the rest. Ba? Napakatindi nun. Hindi lang tinugon ng Panginoon yung kailangan nila doon sa utang, eh di naman yun naman desperateness niya, di ba? Wala kang pabayad sa utang. Sabi niya, you can live with the rest. Yung sumobra. Amazing God. Amazing God.
Diba sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ano yung all these things? All of those things na nagwa-worry tayo, ang sabi niya, God will take care of them for you. The same thing. Diba? The same thing. Na nangyari dito, sa story ng babae. Hindi lang binigay ng Diyos sa babaeng balo at sa kanyang mga anak ang kailangan nila para mabayaran ng utang. Ibinigay din ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan para sa iba pa. Siguro yung mga sumobrang oil, pwedeng ibenta para yung mga pinagbentahan pwedeng ibayad dun sa pinagkautangan para makuha lahat nila yung kanilang mga property. Di ba? Or, pwedeng yung sobrang mga oil, pwedeng magamit nila pambili ng o pangluto ng pagkain. O pang ilaw nila siguro sa gabi for who knows how long. Pwede 1 month, pwede 1 taon, pwede 3 years. The point is, this is how God deals with His children who trusts and obeys Him. Kung wala ka ng Diyos, hindi ko inaalis nagdamukuwari tayo. Pero ang sinasabi sa atin ng Word of God, magtiwala tayo sa Panginoon, sundin natin ang gusto niya, manalangin tayo sa Panginoon, sundin natin at gawin natin ang kaya nating gawin. Huwag na nating problemahin kung anong mangyayari pagkatiwala natin sa Diyos niya. And He promised He will take care of them. So what is the gospel here? Hindi ako pwedeng matapos na hindi ko sabihin what is the gospel here. Naalala ko yung kwento na nagpakain ng Panginoon ng napakaraming tao, libo-libo, sa pamagitan naman ng 5 tinapay, 2 isda. Dahil yan? Yung kwento na yan? Di ba katulad din dito, no? Pinadami ng Diyos yung tinapay at isda, konti lang. Ganon din ang ginawa niya dito, pinadami yung oil. He provided what the people needed that day. Yahweh provided for what this widow needed for her family that day. Not only for that day, but for the rest of the life of the woman and the children. Pero friends, ito ang gusto kong sabihin, ito ang magtatapos. Ang Diyos natin na si Jesucristo, hindi niya lang kayang magparami ng tinapay na pwedeng mag-alis ng gutom. Sinabi rin ni Jesucristo ang Panginoon natin sa kanyang mga salita na siya ang tinapay mula sa langit at ang sino mang taong kakain ng tinapay na inaalok niya, hindi na mamamatay kahit kailan pa. Pakinggan yung sinabi niya. John chapter 6 verses 57 to 58, kung paano ang buhay na Ama ay nagsubo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit. Tinutukoy si Jesus na nagkatawang tao. Hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Sabi ng Panginoon, ang kumakain ng tinapay na ito, walang iba kundi si Jesucristo, ay mabubuhay magpakailanman. Si Kristo, ang provision ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan gustong maligtas. At si Kristo, ang provision ng Diyos na kahit kailan hindi mauubos. Siya ang tumutulong langis mula sa trono ng Diyos na kahit kailan hindi matutuyo. Ang sino mang taong hindi pa Kristiyano, hindi mananampalataya, kung gusto mong maligtas ngayon, wala kang ibang option kundi lumapit kay Jesucristo at sabihin sa Kanya, maawa siya sa iyo at iligtas ka niya. Manalangin po tayo.